Lin Chuan. Si Lin Chuan mula sa Daxia ay 3 taon nang sunod-sunod na. Nakuha ang titulong kampeon sa World Music Competition. Sa entablado ng mundo, pinatunayan niya ang mga tradisyonal na instrumento ng Daxia. Siya ang karapat-dapat na Diyos ng musika. 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 Lagot, Ginoong Lin Chuan. Mukhang naambush tayo. Anong sinabi mo? Ang Diyos ng musika na si Lin Chuan na aksidente sa sasakyan, hindi pa alam ang kalagayan. Ang mundo ng musika sa Daxia ay makakaranas ng matinding dagok. Magandang araw po. Anong klaseng instrumento po ba ang hinahanap nyo? Ang mga instrumento sa shop namin ay maganda ang kalidad, maaari nyo itong subukan. Ang mga basura na to ay matatawag nyo pang instrumento? Sino ba kayo? At anong karapatan nyo na laitin ang mga instrumento namin? Magpapakilala muna ako. Ako ang kinatawan ng Western Musical Instrument Association dito sa Jiangbei, si Chen Jianghai. At ang kasama ko naman ay ang chairman ng Island Country Music Association, si Ginoong Takeda Taro. Mula sa Western Music Association? Anong kailangan nyo? Nandito ako para ipaalam sa inyo na kaming Island Country Music Hall ay magbubukas na sa Jiangbei. Bilang kinatawan ng Island Country Music Hall, hinahamon ko ang Daxia Music Hall. Kung sino man ang matalo, ay kailangang umalis sa merkado ng instrumento sa Jiangbei. Ang oras ng paligsahan ay sa 3 araw na. Siyempre, kung kayo ay natatakot, maari na kayong huwag pumunta. Dahil lang sa mga luma at sirang instrumento ng Daxia na ito, hindi talaga iyan uubra laban sa musika ng bansang isla. Ate, kailangan nating sumali sa paligsahang ito. Dapat nating bigyan ng mga taong ito ng leksyon. Chichi, nabalitaan ko na ang bansang isla na grupo ay hinahamon kayo. Oo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo. Kamakailan lang ay natutunan ko ang sikat na kanta ni Diyos ng musika, ang Shuaho. Ano? Natutunan mo talaga ang kanta ni Diyos ng musika? Tama? Kung di kayo naniniwala, maaari ko itong itugtog sa harap nyo ngayon. Ikaw na hamak na utusan, wala ka talagang pakiramdam sa paligid, di ba? Makinig kayo ng mabuti. Itong kanta ni Diyos ng musika, hindi lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na mapakinggan ito ng live. Pero ang ginamit mong paraan ng paghinga ay mukhang mali. Dapat gumamit ka ng circular breathing at ang kantang ito na Shuaho dahil ito ay napakainganyo. Kailangan gumamit ng mahahabang nota. Kaya naman, sa pinaka-climax na bahagi, kailangan mo pang gumamit ng paraang double tonguing para itaas ang tono. Ate, mukhang may punto. Ang sinasabi niya, Huwag kayong makinig sa pinagsasabi niya. Isang hamak na utusan lang siya. Paano niya matutugtog ang Shuaho? Ang musikang narinig nyo kanina. Ako ang tumugtog niyan. Ate, napakahusay mo talaga. Ang kantang iyon kanina, kaparehong-kapareho talaga ng kay Diyos ng musika noon. Hindi. Hindi lang ito dahil sa akin. Ang pinakaimportante ay ang mga turo ni Amu. Amu, paano mo napansin ang problema sa kanta ni Zodian kanina? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Marahil ay dahil nakapag-sideline ako sa isang tindahan ng mga instrumento o baka narinig ko lang ito sa kung saan. Marahil ay ganoon nga. Ganoon pala iyon. Pero maaari kitang turuan ng buong kanta na magagamit mo sa paligsahan. Suwan, Mop,
Hindi ko akalain na ganito kalakas ang loob ninyo na maglakas loob na sumali sa challenge na ito. Ang kultura naming Daxia ay may malalim na pinagmulan at ang musika namin ay matagal nang nananatili. Kayong mga Island Country Music Hall ay may masamang hangarin. Gusto ninyong sakupin ang Jiangbei Music World. Ngayon ay tatapusin ko ang inyong mga pangarap. Hangal na mga tao mula sa Daxia. Ang inyong mga makalumang instrumento ay dapat nang mawala. Sa mundo ng musika ngayon, ang aming bansang isla na piano music lamang ang tunay na hari. Noon ay nagawa ni Diyos ng musika na gamitin ang isang soona para talunin ka. Kaya ko ring gawin iyon ngayon. Lapastangan, anong kalokohang Diyos ng musika? Lipas na ang panahon niya. Kahit narito pa siya ngayon, hindi pa rin siya uubra sa aming bansang isla na piano music. Para labanan kayo, hindi na kailangan ni Diyos ng musika na kumilos pa mismo. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang tinatawag na tunay na hari ng mga instrumento. Sa lahat ng ating mga mahal na manonood, magandang araw. Welcome sa ating music challenge ngayon. Ibigay natin ang pinakamainit na palakpakan sa pagpasok ng ating mga kalahok para sa araw na ito. Ang ating mga kalahok ay nagmula sa bansang isla na, Island Country Music Hall. At ang mula naman sa Jiangbei City na, Daxia Music Hall. Para sa laban ngayong araw, susundin natin ang best of 3 na sistema. Master Su, kung ako sa iyo, ngayon pa lang ay susuko na ako para hindi ka na mapahiya mamaya. Hindi pa nagsisimula ang laban, bakit sigurado ka na agad na kayo ang mananalo? Mukhang ayaw mong maniwala hanggat di ka nabibigo. Kung ganoon ay ipapakita ko sa iyo ng maayos kung paano ang Daxia Music Hall ay tatapakan lamang ng Island Country Music Hall. Siguradong matatalo kayo. Hangal na mga Daxia. Ngayong araw, ipakikita ko sa inyo kung ano ang tunay na musika. Isang tanyag na kanta pala mula sa Japan, ang Do Mufu. Mula sa Japan na ito, inilabas na agad ang alas nila. Tapos na? Ginamit ni Ginoong Ichiro Kinoshita ang kantang ito noon para makuha ang kampyonato sa Japan pambansang kompetisyon sa piano. Ang Daxia Music Hall, paano kaya nila ito haharapin? Hangal na mga Daxia, harapin nyo ang katotohanan. Kailanman ay hindi nyo mapapantayan ang musika ng Japan. Nakakainis na taga-Japan. Mamaya ay ipakikita namin sa inyo kung ano ang tunay na musika. Susunod ay ating tawagin ang kalahok mula sa Daxia Music Hall. Punong-su kanina sa bulwagan ng musika ng bansang isla ay naipamalas na ang hindi pangkaraniwang lakas. Kung ganoon tayo, Daxia Music Hall ay tutugtog ng anong klaseng piyesa? Ang piyesang tutugtugin ko ay Schuhauer. Schuhauer. Hindi ako nagkamali ng dinig, tama ba? Ikaw sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng pangalan ng piyesa? Itong Schuhauer ay noong araw ang pamosong piyesa ng Diyos ng musika maliban sa Diyos ng musika mismo. Walang sino man ang makakayang tugtugin ito ng buo. Sigurado ka bang mayroon kang ganitong kakayahan? Sigurado ako. Anong nangyayari? Posible bang kaya niya talagang tugtugin ang Schuhauer? Ay nako, Ginoong Takeda. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po ninyong pakinggan ang sinasabi niya. Ang mga taga-Daxia, wala namang kahit anong galing, puro yabang lang kung kaya niyang tugtugin ang Schuhauer kakainin. Kumismo itong suuna kaagad-agad. Ha ha ha, Yosh. Mukhang siya ay gumagawa lang ng huling paghihingalo. Ngunit sa harap ng absolutong lakas, wala siyang pagkakataong makabawi. Ay nako, Ginoong Takeda. Tama po kayo. Ang larangan ng musika sa Daxia ay puro mga mahilig lang magpasikat. Ang musika ng ating bansang isla ang siyang tunay na numero 1 sa mundo. Ha ha ha.
Ito, talaga niyang naipatugtog ang pyesa ng Diyos ng musika. Gago, hindi ba sinabi mo na hindi niya iyon matutugtog? Sige. Hindi ko na pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Alam mo naman na ang labang ito ay napakahalaga para sa ating bansang isla upang makapasok sa Jiangbei. Kapag sila ang nanalo, alam mo na ang magiging kahihinatnan. Ginoong Takeda, huwag po kayong mag-alala. Ang pagkatalong ito ay aksidente lang. Pinapangako ko na hinding-hindi na namin sila bibigyan ng kahit katiting na pagkakataon. Maraming salamat kay Manlalarong Suki sa napakagandang pagtatanghal. Ipinahahayag ko na sa unang laban ang nagwagi ay Daxia Music Hall. Ngayon naman, magpapahinga muna tayo ng sandali para maghanda sa ikalawang round ng kompetisyon. Ate, ang galing ng pinakita mo kanina. Ang grupong yon ng mga banyaga, minamaliit nila ako nung una, ngayon pahiya sila, di ba? Tingnan natin kung makapagmayabang pa sila. Tama na. Isang laro pa lang ang napanalunan natin. Sa tingin ko sa susunod, ibibigay na nila ang lahat. Malapit na ang performance mo sa entablado, maghanda ka na muna. Huwag kang mag-alala. Ang piyesang tinuro sa akin ni Emu ay kabisadong-kabisado ko na talaga. Siguradong walang problema. Kukunin ko lang ang kagamitan niya. Huwag kayong kikilos. Sino-sino ba kayo? Nakakainis kayong mga taga-Daxia. Huwag kang makisali sa amin. Kayo ba ay mga tauhan ni Island Country Music Hall? Teka, hindi eh. Hindi ba kayo makakapanalo sa amin? Kaya may balak kayong masama? Ano naman kung alam mo, ang musika ninyong mga taga-Daxia ay nakatadhanang matalo sa amin ni Island Country Music Hall. Pinapayuhan kitang umalis na rito ngayon din. Kundi ay hindi kami magdadalawang isip na saktan ka. Ayoko nga. Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi kayo magtatagumpay. Tumanda ka. Huwag, ayoko na. Mahina. Tayo na. Ang instrumento, ibaba nyo yan. Walang hiya. Sino ba ako? Ako si Emu. Hindi. Ako si Lin Chuan. Ako ang Diyos ng musika. Lagot, parang may dumarating. Bilis, atras. Itong mga Daxia, anong gagawin dito? Itago muna yan, pag-usapan na lang pagbalik natin. Opo. Ang garbo, di ba sabi ni Emu, tutulungan niya akong kunin ang Gusheng? Bakit wala pa siya rito? Sa ating mga manonood, ang ikalawang bahagi ng ating kompetisyon ay magsisimula na. Ngayon naman, ang una nating tatawagin ay mula sa bansang isla, ang pambato sa piano na si Ginoong Jiro Shue. Tungkol sa unang laban kanina, isipin nyo na lang na sinadya naming magpatalo. Simula ngayon, ibubuhos ko na ang lahat ng galing ko. Kayong mga taga-Daxia Music Hall, wala na kayong pag-asang manalo pa. Mukhang ang pambato ng Island Country Music Hall ay nagpakitang gilas na. Ang galing ng pinakita niya kanina lang. Hindi natin alam kung ang ating Daxia Music Hall ay makakagawa muli ng isang himala. Halina't ating tawagin si Kalahok na si Suwan sa entablado. Sinong mag-aakala na sa maliit na Great Shia Music Hall na ito ay may lilitaw na dalawang henyo sa musika? Ang suwan na ito
ay hindi pa huhuli kay Suki, di ba? Oo nga. Ang tugtog na ito ng Guzheng, maging sa hirap nito o sa lalim ng damdamin, ay kayang-kayang lampasuhin ng Hapon na yun kanina. Mukhang ang ating musika ng Daxia ay talagang magtatagumpay na sa pagkakataong ito. Anong nangyayari? May ginawa kayo sa Guzheng ni Xiaowan, di ba? Uy, Curator Su, huwag ka namang basta-basta mambintang sa amin. Sarili niyo yung tao. Kulang sa galing. Anong kinalaman namin doon, di ba? Ikaw, Sa halip na ubusin ang oras mo sa pagbintang, mas mabuti pang isipin mo ang ikatlong laban. Anong gagawin nyo? Huwag mong kakalimutan. Kapag natalo kayo, kailangang isara ang music hall at lumayas kayo sa mundo ng musika ng Jiangbei. Patawad ate, kasalanan ko ang lahat. ayos lang. Hindi mo kasalanan to. Ang dapat sisihin ay ang mga tusong tao ng bansang isla. Sandali, hindi ba't sinamahan ka ni Amu para kunin ang Guzheng? Nasira ang Guzheng mo, nasaan na si Amu? Hindi ko alam. Pumunta ako sa backstage kanina, pero hindi ko siya nakita. Naku po, tiyak na may nangyaring masama kay Amu. Maghintay ka lang dito, hahanapin ko siya. Mukhang sumuko na ang Daxia Music Hall. Pero sa huling laban, kailangan mo pa ring sumalang dahil gusto kong mawalan ng pag-asa ang Daxia Music Hall ng tuluyan. Xiao Yuan. Ikaw pala yan. Bilang disipulo ni Diyos ng musika, hindi ko akalain nakakampi ka pala sa bansang isla. Isa kang malaking kahihiyan sa mundo ng musika ng Daxia. May matandang kasabihan sa Daxia na ang matalino ay sumasabay sa agos San Baile. Ngayon, ang musika ng Daxia ay lipas na sa uso. Tanging musikang kanluranin lang ang tunay na musika. Kayong mga makaluma. Ngayon, papakita ko sa inyo ang musika ng Daxia, ang tunay na musikang kanluranin, kung gaano sila kalayo sa isa't isa. Amu. Amu. Aimu. Aimu. Amu. Aimu. Amu. Amu, gumising ka, Amu. Aimu. Anong gagawin ko? Kasalanan ko to. Kung hindi dahil sa music hall, hindi mangyayari sa iyo ang ganitong bagay. Mu, huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan para matulungan ka. Amu. Amu. Nasaan ba ako? Amu. Salamat naman. Sa wakas at gising ka na. Ikaw si Suki? Amu, kumusta ang pakiramdam mo? Dadalhin kita sa ospital. Halika, punta tayo sa ospital. Maayos lang ako. Mabuti naman kung ayos ka lang. Pero mabuting pumunta pa rin tayo sa ospital. Kumusta na ang tungkol sa kompetisyon? Ang sasama ng mga dayuhang iyon, sinira nila ang Guzheng ni Xiaowan, kaya naging bigo siya sa laban. Tayo? Mukhang matatalo na tayo. Hindi. Hindi tayo matatalo. Hindi nga matatawaran ang disipulo ni Diyos ng musika. Tingnan mo, ang husay niya sa musika. Talagang nakakamangha. Kahit si Suki pa, kung tutugtugin man ulit ang Shuaho, mukhang hindi pa rin sigurado ang panalo. Ngayong araw, ang Daxia Music Hall ay nasa panganib. Tanong lang para sa Daxia Music Hall, itutuloy niyo pa ba ang pagsali sa kompetisyon? Kung wala ng kalahok na sasabak,
Ituturing na namin itong pagsuko. Sandali lang. Hindi pa tayo talo. Para sa ikatlong laban, ako na ang sasabak. Mukhang ang music hall ng Daxia ay wala na talagang tao, pati ba naman ang isang utusan ay isasali sa laban. Tama. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Sumuko na lang kayo ng maaga. Itong sa Great Shia Music Hall na Kalahok, bakit isang utusan lang? Mukhang ang Daxia Music Hall na to ay wala na talagang magagawa. Isang pulubi, ano namang alam niyan sa musika. Alis na tayo. Anong gagawin natin? Hindi sila naniniwala sa atin. Siguradong matatalo na tayo nito. Hindi tayo matatalo. Wow! Anong klaseng musika to? Di ba si Emu ay isang utusan lang sa music hall? Paano niya nagawang tumugtog ng ganito kaganda? Ito, si Amu ba talaga ito? Paano niya napapatunog ang suonan ng ganito kahusay? Buisit. Sa Daxia Music Hall, paanong nagkaroon ng ganitong mahusay na eksperto sa musika? Ako, Mr. Takeda, kumalma ka lang. Sigurado akong ito ay pakana ng mga taga-Daxia. Sa simula pa lang ay pinababa na nila ang ating depensa at sa huli ay nagpadala sila ng isang totoong eksperto. Walang kwenta. Kahit na sa pagkakataong ito ay manalo ng tsamba ang Daxia Guild Hall, hindi ko pa rin sila palalagpasin ng madali. Ito. Sino ba talaga ang mahiwagang amo na ito? Nakikita ko sa kanya ang anino ni Diyos ng musika. May pag-asa nang sumigla muli ang mundo ng musika sa Daxia. Hindi ko akalain na sa maliit na Daxia Music Hall ay sabay-sabay nalilitaw ang tatlong henyo sa musika. Sana ay muli nating makitang ang musika ng Daxia ay muling makuha ang kampeonato sa World Competition. Ama, nagtagumpay ang anak nyo. Ang ating music hall ay, sa wakas ay nailigtas na. Itatanong ko lang po ito, magkano po? 2,000 lang ito. Sige, kukunin ko ito. Dito na po i-scan. Iskan ako? Ayos na. Paano naman ito? Ito ay 5,000. Ibibigay ko ng mura sa'yo. Sige, salamat po. Ate, mula nang manalo tayo sa kompetisyon, lalong lumalakas ang negosyo natin. Oo nga, ito ay dahil talaga sa ating amo. Hello? Xiaoqi, bukas ng gabi ang handaan para sa kaarawan ko. Siguraduhin mong darating ka sa tamang oras. Alam ko na po, wag na kayong mag-alala, ma. Oh, may isa pa palang bagay. Hindi ka na bumabata pa? Panahon na para isipin mo ang iyong pag-aasawa. Sa tingin ko, ang lalaking si Pamilyang Joe ay mukhang ayos naman. Gwapo na. Mabuti pa ang pamilya. Tandaan mong isama siya bukas ng gabi para makita namin siya. Ma, ilang beses ko na sinabi sa inyo, hindi ko talaga gusto si Jujian. At saka, wala pa akong balak na magpakasal ngayon, kaya huwag niyo na akong pilitin. Magta-30 taon ka na. Kung hindi ka pa magpapakasal ngayon, kailan pa? Buong araw kang nakatutok sa sirang music hall na yan? Anong mapapala mo riyan? Basta wala akong pakialam. Kung ayaw mong sumunod sa gusto ko, maghanap ka ng sarili mong boyfriend. Ate, hindi ba't pilit ka na naman na pinagsasama kay Joji ni Mama? Bukas ay kaarawan ni Mama. Gusto niyang isama ko si Zhoujian sa handaan. Naku, dahil sinabi yan ni Mama, siguradong buo na ang loob niya. Ngayon ate, anong balak mong gawin? Kahit anong mangyari, hindi ako sasama kay Zhoujian. Uy, ate, kung may naisip akong paraan. Anong paraan? Pwede mong pakiusapan si Amu na magpanggap na boyfriend mo. Bukas, dalahin mo siya agad sa birthday banquet. Kapag nangyari yun, siguradong hindi ka napipilitin ni Mama. Magtatagumpay ba to? Sa ngayon ba, may iba ka pang paraan? Kahit paubra ang paraang ito,
Kailangan pa nating tanungin si Amo kung papayag siya. Amo? Hindi mo naman siguro gustong ang napakaganda kong si ate ay maikasal lang. Sa mapagpanggap na si Joe yan, di ba? Maawa ka na sa kanya, tulungan mo na siya. Hindi naman sa hindi ako pwedeng tumulong. Kaya lang. Naku, wala nang pero-pero. Ang bagay na ito, ituring mo nang tapos na ang usapan. Master, totoo ngang buhay pa po kayo. Alam ko na, ngayong nagbalik na kayo, ang mundo ng musika sa Daksha ay muling sisikat. Huwag mo nang magmadali. Ito na ba ang hinihingi ko? Guro, ang instrumentong ito ay isa sa inyong pinakamahalagang koleksyon. Pinadala niyo to sa akin. Ibibigay niyo ba to sa iba? May kakilala akong nakatatanda na magdiriwang ng kaarawan? At naghahanap ako ng angkop na regalo, kaya ayos na ito. Ang instrumentong ito ay galing pa sa panahon ng spring at autumn mula sa tanyag na musikero na si Yuboya. Sino ba talaga ang taong yon para bigyan niyo ng ganito kamahal na regalo? Ibig bang sabihin nito ay gusto niyo akong hanapan ng magiging ina? Huwag kang magbiro ng ganyan. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya noon, baka wala na talaga ako ngayon. Ano? Guro, totoo bang ipinahamak kayo noon? Tungkol sa pagiging buhay ko, huwag mo muna itong ipagsasabi. Habang may oras pa, sisiyasatin ko muna kung sino ang nagpahamak sa akin noon at gumawa nito. Huwag kayong mag-alala, Guro. Dahil alam ko na ngayon na ipinahamak lang kayo, ang inyong alagad ay mayroon na ring direksyon sa pag-iimbestiga. Sige na, pupunta na ako sa pagdiriwang. Sa mga susunod na balita, balitaan mo ako sa lalong madaling panahon. Ma, dala ko ang boyfriend ko para batiin kayo sa inyong kaarawan. Saan galing ang maruming pulubi na to? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magpakita rito sa piging nating mga pamilyang Su? Mga tauhan, ilabas niyo ang taong tumayon din. Ay, Ma, hindi naman maruming pulubi si Amu, boyfriend ko siya. Lapasdangan, kung ano-ano na lang ang nakikita mo para gawing boyfriend? Gusto mo ba akong bigyan ng sakit ng ulo? Sinasabi ko sa iyo, Xiaoqi, ikaw ay isa ring pamilyang Su pangatlong binibini, tapos kukuha ka ng pulubi para maging boyfriend. Kapag nalaman ito ng iba, hindi ba magiging malaking katatawanan to? Totoo yan, kapatid. Kapag nalaman ng ibang tao na ang pamilya natin ay may pultubing manugang, paano na lang ang mukha ng mga pamilyang Su? Hoy, pulubi! Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo para lokohin ang kapatid ko. Pero ang mga pamilyang Su ay hinding-hindi para sa mga mababang uri ng taong tulad mo. Kung matalino ka, umalis ka na agad dito. Kundi, huwag mo kong sisihin kapag pinarusahan kita. Subukan mo lang. Ang Jiangbei Music Association Presidente, narito na si Presidente Sun. Presidente Sun, sa inyong pagbisita, ang mga pamilyang Su ay lubos na nagagalak. Master Su, Ginoong Amu, Binibining Waner, nandito pala kayong lahat. Plano ko pa namang sa mga susunod na araw ay personal na bumisita sa inyo. Presidente Son, nagbibiro po kayo. Matanda po kayo sa amin. Kung may bibisita man po, dapat po kaming mga nakababata ang bumisita sa inyo. Ay. Salamat din po. At nakapunta kayo ngayong araw para sa kaarawan ng nanay ko. Oh? Tao pala kayo ni Pamilyang Su. Kaya naman pala, Curator Su, napakagaling sa musika, Pamilyang Su. Nagkaroon siya ng mga anak na gaya ni na Su Warner at sa iyo. Pati na rin ang mahusay na manugang na si Ginoong Amu. Haha, naniniwala ako na sa darating na panahon ay magiging sikat na pamilya kayo sa musika sa Jiangbei. Presidente Sun, Presidente Sun, hindi po ba kayo nagkakamali? Itong si Amu ay isa lang hamak na pulubi. Karapat-dapat ba siya sa pagiging mabait nyo? Tumahimik ka, wala kang modo. Si Ginoong Amu ay tinalo ang mga estudyante ni Diyos ng musika at nangangahas ka pang magsalita ng masama kay Ginoong Amu. Ano? Ikaw, sinasabi mo bang siya ang balitang biglang lumitaw na henyo sa musika? Eksakto. Noong nakaraang araw, si Ginoong Amu, sa sariling sikap niya, ay tinalo ang taksil na estudyante ni Diyos ng musika na si Zhao Yuan
Naniniwala ako na ang tagumpay ni Ginoong Amu sa hinaharap ay hindi lang makukulong sa maliit na lungsod ng Jiangcheng. Presidente Sun, parang masyado naman yata kayong nag-aakala. Kung gustong magtagumpay sa larangan ng musika, hindi sapat ang talento lang, di ba? Hoy, pamilyang Joe na bata ka. Ang gusto mo bang sabihin ay, wala na akong alam. Presidente Sun, kumalma po kayo. Ako po ay nagpapahayag lamang ng sarili kong opinyon. Ang talento ni Emu ay mahusay nga, pero kung talento lang at walang sapat na gamit at kung mag-isa lang siyang kumikilos, gaano kaya kalayo ang mararating niya? Nabalitaan ko na ngayon ay kaarawan ni Tita Zhao, kaya naman naghanap ako ng isang pipa mula pa noong panahon ng Dinastiyang Ming. Sa Dinastiyang Ming? Hindi ko alam kung ano naman kaya ang inihanda para sa iyo ng boyfriend ni Xiaoqi? Itong si Zhou Jian. Napakagalante naman. Pagbigay pa lang. Isang pipa na mula sa Dinastiyang Ming. Ang bagay na ito, siguradong antigo na, di ba? Ang antigong ito mula sa Dinastiyang Ming sa panahon ngayon ay nagkakahalaga na ng daan-daang libo. At itong pipa ay mas mahirap pang itago. Kaya naman, ang mga instrumentong nananatiling buo hanggang ngayon ay mas lalong magmamahal. Sa tingin ko, aabot na ito ng 1 milyong piso. Ito ay masyadong mahalaga. Zhou Jian, salamat sa pag-abala mo para dito. Sinasabi mo na ang bagay na ito ay mula sa Dinastiyang Ming? Ano ngayon? Pinagdududahan mo ba na nagsisinungaling ako? Ikaw na hamak na pulubi, may alam ka ba sa mga instrumento? Tama? Si Zhou Jian ay panganay na anak ng pamilyang Zhou. Ikaw na isang hamak na pulubi. Anong karapatan mong kutyain siya? Titingnan ko lang. Anong ginagawa mo? Bitaw! Ano bang ginagawa mo? Titingnan ko lang. Wala naman akong balak kutyain siya. Pero sigurado ka ba na noong panahon ni Dinastiyang Ming ay mayroon ng mga bultuhan ng paninda sa mall? Ang sinabi ni Emu ay totoo pala. Malinaw naman na gawa lang ito sa kasalukuyang panahon. Hindi nga, itong si Zhou Jian ay nagdala talaga ng ganitong basura dito sa atin. Naku, huwag niya kayong magsalita. Naloko ako ng tarantadang iyon. Tita Zhao, hindi ko talaga alam na peke pala ang pipa na iyon. Pananagutan ko ang nangyaring ito. Bibili ako ng bago para ibigay sa inyo. Jian, naloko ka lang din ng ibang tao? Maiintindihan naman iyon. Hindi katulad ng iba riyan. Bukod sa pagyayabang, wala nang pakinabang. Ma, ano po ba ang sinasabi nyo? Kung hindi dahil kay Emu, naloko na kayo ng peking antigo na yon. Saka, may hinandaring regalo si Amu para sa inyo. Masyado naman kayong may pinapanigan. Siya? Haha, baka naman, galing lang yan sa basurahan. At dinala rito para lokohin ako at sabing antigo yan? Hahaha? Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ngayong araw, ang regalong dala ko para sa inyo ay ang sinaunang alpa ni Boya. Mula pa sa panahon ng panahong tagsibol at taglagas. Sino namang niloloko mo? Sa basurang ito, nagagawa mo pang sabing naiwan ito ni Yuboya? Sa tingin ko, Index, mas malala pa ito kisa sa kay Zhou Jian. Tama. Huwag mong isiping sa pagpapasikat mo ay makakalusot ka na. Akong si Pamilyang Su ay hinding-hindi tatanggap ng taong katulad mo. Kunin mo ang basura mo at umalis ka na. Huwag kayong ganalaw. Tabi. Presidente Sun, anong ginagawa nyo? Ay, napakaganda ng tunog. Umaalingaw-ngaw ang kwerdas at walang katapusan. Ito nga ay ang alpa ni Boya. Presidente Sun, alam ko pong sobrang halaga sa inyo ni Emu, pero hindi naman po pwedeng magsinungaling kayo ng harap-harapan. Sira-sirang kapi lang ito. Anong antik ang sinasabi nyo? Tama siya. Ang Yuboya ay mahigit 2,000 taon na. Anong klase namang kape ang tatagal ng ganoon katagal? Wala kayong alam. Ang instrumentong ito, naglalaman ito ng napakaraming karunungan mula sa mga sinaunang dakilang masters, di ba? At saka, kakaiba na talaga ito. Nakikita nyo ba? Gawa ito sa espesyal na materyales, kaya nananatili itong buo kahit 1,000 taon na. Isa pa, yung musikang bigla nyong narinig kanina, naramdaman nyo ba? Boses iyon mula sa sinaunang panahon. Narinig nyo ba lahat?
Maaari ko bang itanong, kaibigang A mo, saan mo ba nakuha ang sinaunang kape na ito? Binili ko lang yan kung saan sa Antique Street. Ano? Nabibili lang pala yan kung saan sa antique shop? Kaibigang A mo, ikaw, sobrang swerte mo talaga. Ang instrumentong ito, hindi na kayang tapatan ng pera ang halaga nito, talagang wala itong kapantay. Brother-in-law, kahit na nakuha mo lang ito sa swerte, pero ibibigay mo to ng ganito na lang, hindi ba masyadong sayang? Tama siya. Amo, itong alpa ni Boya ay masyadong mahalaga. Bawiin mo na lang ito. Lapastangan. Itong alpa ni Boya ay regalo sa akin ni Amo para sa aking kaarawan? Kailan pa? Naging kayo ang nagpapasya rito? Tama, Xiaoqi. Ito ay, si Amu naman, ay boyfriend mo naman talaga. Tsaka, ibinigay na ito, paano mo naman ito babawiin? Ang paggalang sa nanay natin ay dapat lang naman. Tama. Pero, Ibig mo bang sabihin, hindi ka natutol sa relasyon namin? Ang regalong ibinigay mo ngayong araw ay ayos naman, sinuwerte ka lang talaga? Pero hindi dahil doon, ay papayag na akong ipakasal ang anak ko sa'yo. Sige, sabihin mo na, anong kondisyon? Ganito? Ang World Music Convention ay magsisimula na ang registration, basta't matulungan mo ang aming Daxia Music Hall na makuha ang kampeonato. Papayag na akong magsama kayo ni Xiaoqi. Sige, asahan mo yan. Xiaowan, may package ka. Ayos. Nakuha ko rin sa wakas. Ano ba yan? Ba't ang saya mo? Ang pinagmamalaking estudyante ni Diyos ng musika, si Teacher Xiaoran, biglang nag-anunsyo na sa Jiangbei gaganapin ang concert niya. Talagang matinding sakripisyo ang ginawa ko para lang makuha to. Diyos ng musika, magko-concert sa Jiangbei? Bakit hindi ko alam to? Kaninang umaga lang din biglang lumabas ang balita. Ang nagkataon lang na nalaman ko. Pero, nakakuha ako ng 3 ticket. Amo, gusto mo bang sumama sa amin? Wala naman akong problema doon. Xiaoqi, Xiaowan, pupunta rin ba kayo sa Master Xiao concert? Zoujian, ang relasyon natin, hindi ganoon kalapit. Sana ay buong pangalan ko na lang ang itawag mo sa akin. At saka, kung saan man ako pumunta, kalayaan ko yon. Hindi ko kailangang magulat sa'yo. Masamang babae ka. Darating ang araw, pagsisihan mo rin ang lahat sa harap ko. Anong sabi mo? Gusto ni Zhou Jian na sa concert mo ay magtapat kay Suki. Si Pamilyang Zhu ang organizer ng concert na to. Kaya noong nakiusap siya sa akin, hindi ko na nagawang tumanggi. Master, may atraso ba sa iyo ang Zoujian na ito? Kung ganoon, magsasabi na ako ngayon, kakanselahin ang bahaging iyon. Huwag na. Ituloy lang ang lahat sa orihinal na plano, ngunit sa dating plano, kailangan nating gumawa ng kaunting pagbabago. Ha? Ate, magsisimula na ang concert na ito. Nakontak mo ba si Amu? Sabihin mo, posible kayang may nangyaring masama kay Amu? Tinatawagan ko siya, pero di niya sinasagot. Nag-message ako pero walang reply. Siguro naman ay wala. Mga Ginoo, mga ginang, maligayang pagdating sa inyong lahat na dumalo ngayong araw sa konsierto ni Master Xiaoran. Bago magsimula ang konsierto, nais ko muna na magpahayag ng isang balita. Ngayon ay nakatanggap kami ng isang espesyal na kahilingan. Mayroong isang Ginoo na nais dito mismo sa loob ng konsierto na magtapat ng pag-ibig sa kaniyang minamahal na Diyosa. Bilis, tingnan nyo. Nagsisimula na ang konsierto. Sino ito? Ang tugtog niya sa piano? Napakarikit pakinggan. Napaka-sentimental naman. Kung may magtatapat sa akin ng gaya niyan, siguradong agad-agad akong papayag. Ate, ito? Paanong nangyari ito? Tingnan nyo, si Young Master ng pamilya Zhou yon. Hindi ko akalain na ang magtatapat ngayong araw ay siya pala. Xiaoqi, tayo ay bata palang magkasama na, sabay tayong lumaki.
Mula noong unang araw na makita kita, ay nanahan ka na ng malalim sa puso ko. Kaya ngayong araw, nais ko na gamitin ang pagkakataong ito na ipahayag sa harap ng lahat. Mahal kita. Wow! Pakasalan mo siya. 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 Ang ganda pakinggan. Siguradong si Master Xiaoran mismo ang tumugtog nito. Anong nangyayari? Hindi ko po alam, sir. Baka si Master Xiaoran ang nag-ayos nito. Ate, tingnan mo, bilis. Si Amo iyan. Ito ang magandang kapalaran. Sino kaya ang taong ito na nakatugtog ng perpekto sa napakahirap na piyesang ito? Ate, pababa na si Amu papunta sa iyo. Hindi kaya? An magtatapat siya sa iyo? Para sa iyo. Salamat. Maging kayo na. 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 Huwag kayong magulo. Mga walang kwenta. Mr. Takeda, nakumbinsi ko na sana ang mga nakatatanda sa pamilyang Su at kitang-kita na ang Suki ay malapit ko nang makuha pero hindi ko alam kung saan nakuha ng Amo na yan ang alpa ni Boya. Ninakaw niya ang atensyon sa akin. Kaya hindi niyo ako pwedeng sisihin. Ano? Alpha ni Boya? Oo. Hindi ko rin alam kung anong swerte ang nakuha ng Amo na yan at nakahanap siya bigla ng ganyang klaseng kayamanan. Hindi maari. Kung hindi ako nagkakamali. Ang Alpha ni Boya ay isa sa pinakamahalagang koleksyon ni na Diyos ng musika at Lin Chuan. Paanong magkakaroon yan si Amo? Sigurado ka bang totoo yan? Sinisiguro ko. Mismo si Sun Baile pa ang nagpatunay nito. Imposible. Kung totoo ang sa kanya, ibig sabihin ba ay peke ang hawak ni Lin Chuan? Si Amo ba at si Lin Chuan ay iisa? Ano man ang relasyon ng Amo na ito sa Lin Chuan, basta't nangahas siyang kalabanin ng bansang isla, sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ito. Pero noong huli, nagpadala na tayo ng mga tao para manggulo, pero wala tayong nagawa sa kanya. Ang Amo na ito. Hay nako, mukhang hindi siya ganoon kadaling talunin. Dahil masyado kayong mahina, sa pagkakataong ito, magpapadala ako ng mga elite mula sa Yamaguchi-gumi para harapin siya. Gusto kong makita kung gaano talaga kagaling ang Amo na yan. Presidente San, bakit po kayo napunta rito? May kailangan po ba kayo? Masyado po kayong magalang, Curator Su. Pumunta talaga ako rito para ibigay ang World Music Competition na imbitasyon sa inyo. World Music Competition? Tama iyon. Sa pagkakataong ito, ang inyong Daxia Music Hall ay matagumpay na tinalo ang Island Country Music Hall. Ngayon ay isa na itong tanyag na music hall sa Jiangcheng. Siyempre, may pagkakataon na kayong makasali sa mga kwalipikado para sa World Music Competition. Amu, sa tingin mo ba, dapat tayong sumali sa World Music Competition? Sali tayo. Bakit naman hindi? Di ba nangako pa tayo kay tita? Nakukunin natin ang World Championship? Curator Su, napakaswerte nyo talaga dahil kay Amo na inyong kasintahan. Sa tingin ko sa hinaharap, ang music hall na ito sa ilalim ng pamamahala ninyong dalawa ay tiyak na magiging pinakamagaling na music hall sa Jiangcheng. Presidente San, nagkakamali po kayo? Sa totoo lang, kami ni Amo ay hindi. Curator Su, naiintindihan ko. Pagdating sa trabaho, dapat ay formal ang tawagan. Siya nga pala, iyon nga, ang oras ng World Music Competition ay bukas ng umaga. Inaasahan ko ang lahat na darating sa tamang oras, inaabangan ko ang inyong magandang performance. Sige. Paalam.
Paalam po, Presidente San. Amu? Nagkaroon ng maliit na hindi pagkakaunawaan si Presidente Sun kanina. Bakit hindi mo ipinaliwanag? Anong hindi pagkakaunawaan? Iyon bang? Ano kasi? Ha? Hay nako. Basta, itong World Music Competition na to ay napakahalaga para sa atin. Kapag hindi mo nakuha ang kampyonato, malalagot ka sa akin. Hello. Mag-o-order po kayo ng isang guzheng, di ba? Pakisabi po sa akin ang inyong address. Ihahatid namin agad sa inyo. Sige po. Ate, may nag-order ng isang guzheng. Request niya ay door-to-door delivery. Samahan mo naman ako? Sige. Amu, kukunin lang namin ang instrumento. Bantayan mo ng mabuti. Ang bahay dito. Di mo inaasahan, no? Bumagsak ka pa rin sa mga kamay ko. Anong balak mong gawin? Pakawalan mo ako. Anong gagawin? Haharapin mo ako. Mabuti ang loob ko na nililigawan ka, pero mas pipiliin mo pang magpakasal sa isang palaboy kaysa sa akin, di ba? Kaya wala akong choice kundi gamitin ang parang ito. Anong gagawin mo? Ito ang pinakabagong gawang maliit na gamot. Kahit gaano ka pa kalinis, kapag nainom mo to, magsusumamo ka rin na mapalapit sa akin. Titingnan ko lang kung si Amu, kapag nakita ang kalagayan mo, ay gugustuhin ka pa? Zhoujian, itigil mo yan. Lumalabag ka na sa batas. Batas? Tingnan muna natin kung magkakaroon ka pa ng pagkakataong makatakas para isumbong ako. Zhoujian, kapag ginalaw mo ang ate ko, ang pamilya Su ay hindi ka mapapatawad. Masyado mo namang pinapahalagahan ang posisyon nyo sa pamilya Su. Sasabihin ko sa'yo, kapag ang ate mo ay naging akin na, ang pamilya Su para lang sa kanilang dangal, ay magmamakaawa pa na pakasalan ko siya. Zhoujian, parurusahan ka rin. Bitiwan mo ako. Nag-deliver lang sila, bakit ang tagal nila? Hello, Xiaowan? Ate, ang lakas ng loob mong galawin ang ate ko. Bitiwan mo siya. Kuya Zhao, ang masamang babaeng ito ay nagsumbong pa. Sirain niyo ang gamit niyan! Zhoujian, wawakasan kita. Naglakas loob ka pa na magsumbong. Mukhang gusto mo ring sapitin ang nangyari sa ate mo, ano? Kalad ka rin niyo siya palabas? Gawin niyo ang gusto niyo sa kanya. Bitiwan niyo ako. Amo, ikaw ba talaga si Lin Chuan? Masama kang babae. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin ang tarantadong yon? Ano? Kung ganoon, ako na lang ang hihirap sa iyo. Amu, iligtas mo ako. Amo. Buwisit, ang hangal na to. Paano niya nahanap ang lugar na to? Hindi natin hahayaang sirain niya ang mga plano ni Young Master Zhou. Sugod. Takbo. Ayos ka lang ba? Nasaan ang ate mo? Kinuha ang ate ko ni Zhoujian ng masamang taong yon. Bilisan mo, iligtas mo siya. Walang hiya. Alagaan mo ang sarili mo, ililigtas ko siya.
Sino yan? Hayop ka. Paano mo nahanap ang lugar na to? Masama kang tao. Wawakasan kita. Makinig ka muna sa akin. Wala pa akong ginagawang masama sa kanya. Nagsalita ka pa talaga. Tumahimik ka na. Manahimik ka. Amo. Amo. Tulungan mo ako. Anong nangyari sa'yo? Hindi. Bilis, tulungan mo ako. Hindi. Kumalma ka muna. Kumalma ka. Bumalik ka rito. Ikaw. Kung ganoon, wag mo akong sisihin kung samantalahin ko ang pagkakataon. Hindi ako nananaginip. Totoo ngang may nangyari sa amin ni Amo. Sa kanya. Boss, iyong balewalain ang nangyari ay hindi magandang ugali. Walang hiya ka. Bitawan mo ako bilis. Huwag mo naman akong pagbintangan. Ikaw kaya ang lumapit sa akin kagabi. Saka isa pa. Sinasabi ko sa'yo, ang nangyaring ito ngayon, kapag kumalat ito, pagsisihan mo talaga. Anong tinitingin-tingin mo? Bilis. Tumalikod ka. Bakit? Nakita ko na naman ang lahat ha. Tumahimik ka na lang. Sige, di na titingin. O kaya naman, umuwi ka muna para magpahinga. Sa shop naman, kami na ni Xiaowan ang bahala rito. Hindi pwede. Hindi ko hahayaan ng isang bastos na tulad mo na makasama ang kapatid ko ng mag-isa. Ay, hindi naman ganoon. Saka isa pa, itiko mo yung bibig mo. Ate, sa wakas ay bumalik na kayo. Mag-usap muna kayo. Kumusta na sila, Jojian? Huwag kang mag-alala. Noong pumunta si ate para iligtas ka, tumawag na agad ako ng pulis. Ngayon ay nadala na ang mga Jojian. Wala nang manggugulo sa inyo sa susunod. Anong pinagsasabi mo? Anong ate? Ate, akala mo ba hindi ko alam ang ginawa niyo ni ate? Doon sa hotel? Grabe ka talaga, Suwan. Naging ganoon na ang lagay ko, tapos hinayaan mo lang akong mag-isa doon, di ba? Hindi naman sa ganoon, wala na akong oras para dalhin ka sa ospital at nandoon din siya. Bukod kay Amo, sino pa ang pwedeng tumulong sa iyo? At saka, di ba matagal mo nang lihim na gusto si Amo? Tinutulungan lang kita. Tumahimik ka na nga. Kapag naglakas loob kang magsabi ng kung ano-ano sa labas, lagot ka sa akin. Narinig mo ba? Hindi ako magsasabi ng kahit ano, pero dahil naipakilala mo na si ate sa mga magulang natin, hindi mo na ito maitatanggi pa, di ba? Sinong nagsabi na dahil nakilala na ang magulang ay dapat na magkatuluyan? At saka, di ba may binanggit na kondisyon si Mama? Maliban na lang kung matutulungan niya ang music hall natin na manalo sa kompetisyon. Kung hindi, ay wala talagang paraan para magkasama. Ate, mukhang gusto mo rin naman pala sa loob-loob mo. Kampante na ako rito. Sa kompetisyong ito, ibubuhos ko ang lahat ng galing ko. Huwag kang mag-alala, siguradong makukuha natin ang kampyonato. Amo, may tiwala ka ba sa sarili mo? Siyempre naman. Basta gusto niya, pati world champion kukunin ko para sa inyo. Napakayabang mo talaga.
Mundo ng musika. Nandito na ulit si Lin Chuan. Ano? Buhay pa si Lin Chuan, the music god? Sigurado ka ba na totoo ang balitang ito? Mr. Pete, bagamat ito ay hinala ko lang, pero ang aim mo na iyon, maging ang edad o ang galing sa musika, ay tila tugma lahat kay Lin Chuan. Buisit, naglabas tayo noon ng napakalaking halaga para lang gumawa ng aksidente. Hindi ko akalaing ang buhay ni Lin Chuan ay ganyan pala katibay. Ang World Music Competition ngayong taon para sa ating musikang kanluranin ay napakahalaga. Kung sa oras na ito ay biglang sumulpot si Lin Chuan para manggulo, ang lahat ng ating plano ay mababaliwala lang lahat. Iminumungkahi ko, habang ang balitang buhay pa si Lin Chuan ay hindi pa kumakalat, dapat ay tapusin na natin siya agad. Hindi ko akalain na ang nagtangkang saktan siguro noon ay ang mga tao pala mula sa Western Association. Hindi maaari. Kailangan ko itong ibahagi agad kay Guro. Xiaoran, bakit ka nandito? Lagot! May nakikinig! Ginoong Peter, anong nangyayari? Narinig ni Xiaoran ang ating plano. Bilisan nyo at hulihin siya. Nako, siguradong balak niyang magsumbong kay Lin Chuan. Hindi natin siya pwedeng paalisin. Ginoong Peter, anong gagawin natin dito kay Xiaoran? O baka naman pwedeng. Sandali, Ginoong Peter. Mayroon akong mungkahi. Isa lang siyang Xiaoran, wala siyang magagawang anumang banta sa atin. Bakit hindi na lang natin siya hulihin at gamitin ito para pilitin si Lin Chuan na magpakita? Maganda yan. May punto ang sinabi mo. Kung ganoon, hulihin muna siya ngayon at saka tayo magpadala ng mensahe kay Lin Chuan. Xiao Yuan, isa kang traidor. Siguradong hindi ka mapapabuti. Bago mangyari yon, ayusin mo muna ang sarili mo. Tungkol naman kay Lin Chuan, mawawala na siya sa mundo? Lin Chuan, kung gusto mong iligtas ang estudyante mo, pumunta ka ritong mag-isa. Kung hindi, ang pinakamamahal mong estudyante ay mawawala sa mga kamay ko. Hahaha. Zhao Yuan, traitor ka talaga. Bakit hindi pa dumating si Amu? Anong problema, ate? May nangyari ba kay Amu? Sabi ni Amu, may kailangan lang daw siyang asikasuhin. May 3 oras pa bago magsimula. Pumunta na tayo doon. Xiaoran, anong nangyari? Master, bilis umalis ka na. Ito ay trap ng mga tao ni Bansang Isla at ni Zhao Yuan. Tigil. Zhao Yuan. Takeda? Pakawalan nyo na siya agad? Lin Chuan, ikaw nga talaga. Di ko akalain na mula sa malalang aksidente noon, nagawa mo pang mabuhay. Anong sinabi mo? Ibig sabihin, ang nangyari noon ay plano nyo pala. Ngayong buhay pa ako? Di nyo inaasahan, no? Kung oo, ano ngayon? Pero sa pagkakataong ito, talagang naglakas loob ka pang pumunta rito ng kusa. Kaya naman, hindi na kita hahayaang makaalis pa rito. Sa tingin nyo ba, ang mga mahihinang tulad nyo ay may magagawa sa akin? Tigil. Pakawalan mo na siya agad. Zhao Yuan. Traidor ka at walang utang na loob sa guro. Si Xiaoran ay ang iyong senior. Nagkakamali ka, Lin Chuan. Ang tawag dito ay pagpili sa tamang landas. Matagal nang laos ang tradisyonal na musika at ang musikang pangkanluran ang siyang kinabukasan ng mundo ng musika. Ang mga katulad nyo ni Xiaoran na basura sa tradisyonal na musika ay nararapat lamang na mabaon na lang sa tambakan ng basura ng kasaysayan. Master, huwag mo na akong intindihin. Ang pag-asa ng musikang Daxia ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Hindi ka pwedeng manatili rito. Tumahimik ka. Lin Chuan, ang paborito mong estudyante ay nasa mga kamay ko ngayon. Isang higpit ko lang, mawawala na siya sa harap mo. Ano ba talagang kailangan mo? Anong kailangan ko? Gusto kitang mawala. Sugurin niyo siya. Lin Chuan, subukan mong humakbang pasulong. Subukan mong gumalaw kahit kaunti. Tatapusin ko ang buhay niya agad. Halo, kayo po ba ang mga kalahok sa Daxia Music Hall? Oo. Magsisimula na ang kompetisyon? Maghanda na po kayo.
Naintindihan namin. Salamat po. Ate, bakit di niyo po subukang tawagan si Amo? Bakit wala pa siya? Zhao Yuan, hayop ka. Pahintuin mo na sila ngayon din. Masamang babae. Wala ka ng kawala, matapang ka pa rin sumagot. Kapag natapos ko na si Lin Chuan, isusunod na kitang puksain. Hinto. Itaas niyo siya. Ayos na. Tapos na akong maglaro. Ngayon, tatapusin ko na ang buhay mo. Hindi sumasagot si Amo. Baka naman may nangyaring masama sa kanya. Huwag kang mag-alala, ate. Sa galing ni Amo, hindi siya basta-basta masasaktan ng iba. Pero dito sa puso ko parang mayroon hindi magandang nararamdaman. Siguro dahil magsisimula na ang laban, kaya ka kinakabahan. Ate, magpahinga ka na muna. Naniniwala ako na siguradong darating sa oras si Amo. Sige na, tapos na akong maglaro. Ngayon ay wawakasan ko na ang buhay mo. Ginoong Zhao, ang World Music Competition ay magsisimula na. Dito ay ikaw na ang bahalang magayos. Siguraduhin mong malinis ang lahat. Opo, Mr. Takeda, huwag kayong mag-alala. Sila ay gagawin kong mawala ng tuluyan sa mundo. Aking mabuting guro, ngayon ay hahayaan kitang mawala ng tuluyan sa kamay ko. Ngayon, hayaan mong ako mismo ang tumapos sa'yo. Huwag kang lalapit, hinto. Pakawalan mo si Xiaoran? At mapapatawad pa kita. Mapapatawad? Hawak ko ang alas ngayon. Subukan mong humakbang pa. Wawakasan ko ang buhay niya. Huwag kang malikot. Master, hayaan mo na ako. Ikaw na masamang babae, ang lakas ng loob mong saktan ako? Xiaoran? Xiaoran? Kumapit ka lang, dadalhin kita agad sa ospital. Ang tinatawagan ninyong subscriber ay hindi maabot sa ngayon. Ate, hindi pa rin ba siya sumasagot? Binabaan ako ng tawag ni Amu. Naka-off na ang phone ni Amu. Mu baka naman. May nangyari na bang masama? Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin. Para sa mga kalahok ng Daxia Music Hall, magsisimula na ang kompetisyon, pumunta na kayo agad sa entablado, at maghanda na sa inyong pagtatanghal. Ate, ito na. Magsisimula na ang kompetisyon. Zerjian, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Huwag ka namang masyadong galit. Magiging magkamilya din naman tayo sa lalong madaling panahon. Yuck. Sino ka ba sa akala mo? Sino ang gustong maging pamilya mo? Huwag ka nang mangarap. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Huwag mong kakalimutan, kapag ang Daxia Music Hall ninyo ay hindi nakuha ang kampeonato sa World Music Competition, mapipilitan si ate na magpakasal sa akin. Mangarap ka hanggang gusto mo? Iyan lang ba ang World Music Competition na sinasabi mo? Maghintay ka lang? Talagang mapapahiya ka rin. Kung makakarating lang sana si Amu, may pag-asa talaga kayong makuha ang kampeonato sa pandaigdigang paligsahan sa musika. Sayang lang, dahil hinding-hindi na siya makakarating. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo kay Amu? Mukhang wala ka pang alam ha. Si Amu ay ang matagal nang nawawalang si Diyos ng musika. Noong nakaraan ay sinuwerte siya dahil nailigtas mo ang buhay niya, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya magiging ganoon kaswerte. Ano? Si Amo ay si Diyos ng musika? Imposible. Napakagaling ni Amu. Siguradong hindi siya mapapahamak. Kung si Amo man ay si Diyos ng musika, wala na iyong halaga ngayon. Paglipas ng araw na ito, ang Diyos ng piano ng bansang isla, na si Miss Matsushita, ang magiging bagong Diyos ng musika. Sa oras na iyon, ang pamilyang Joe din namin ay biglang aangat sa tagumpay. At ikaw? Maghanda ka ng magpakasal sa akin. Hahaha. Ate, magsisimula na ang paligsahan. Hindi pa alam kung anong nangyari kay Amu. Anong gagawin natin? Magpakatatag ka. Nasa ospital na tayo, walang masamang mangyayari. Master, umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin.
Hinding-hindi natin pwedeng hayaang magtagumpay ang plano ni Hapon. Kung hindi, ang musika ng Daksha ay hinding-hindi na makakabangon pa. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang magtagumpay ang grupo ni Hapon at ang masamang taong si Zhao Yuan. Sisiguraduhin kong mapaparusahan siya ng batas. Lagot, siguradong nag-aalala na sila ng husto. Kaibigan, pwede bang makihiram ng cellphone mo para mag-text lang? Sige. Salamat ha. Ligtas ako, huwag mag-alala, uuwi agad. Salamat. Walang anuman. Magsisimula na ang kompetisyon. Lahat ng mga kalahok pumunta na agad sa waiting room. Hindi pwede. Kailangan kong puntahan si Emu. Pero ate, ang lumahok sa World Music Competition ay noon pa man ay pangarap mo na. Kung aalis tayo ngayon, di ang lahat ng pinaghirapan natin ay masasayang lang? Ang mga pangarap ko, maaaring marami yan. Pero si Emu, iisa lang siya. Kailangan ko talaga siyang hanapin. Ang text na ito ay siguradong ipinadala ni Amo. Ligtas siya. Salamat naman kung ganun. Mabuti at ligtas siya. Ate, siguradong ang pagpunta ni Amo dito ay mangangailangan pa ng oras. Pero nagsimula na ang kompetisyon, umakyat muna tayo sa entablado para makagawa ng paraan na mag-delay ng oras. Tama ka. Tara na. Mga kagalang-galang na Ginoo, ang mga tao mula sa Daksha Music Hall ay tila dinanangahas na umakyat sa stage. Sa pagkakataong ito, ang korona ng Diyos ng musika ay mapupunta na rin sa wakas sa ating kanluraning eksena ng musika. Sabi ko na nga ba? Ang mga Daksha na yan, puro sila mga duwag. Mukhang kailangan ko nang batiin si Miss Matsushita sa pagiging bagong Diyos ng musika. Mga Ginoo, mga binibini, maligayang pagdating sa live na kaganapan ng World Music Convention. Palakpakan natin ang mga kalahok sa labang ito. Ngayon naman, hayaan niyong ipakilala ko ang mga hurado para sa labang ito. Sila ay sina, mula sa musikang kanluranin na asosasyon, ang chairman na si Mr. Pete. At mula sa musika ng Daksha na asosasyon, ang chairman na si G. Zhongziki. Nakakapagtaka, nasaan ang kalahok ng Great Shia Music Hall? Baka naman alam nilang hindi nila kayang tapatan ang musikang kanluranin, kaya pinili na lang sumuko. Ayon sa panuntunan ng laban, bago ang opisyal na pagsisimula, ang kalahok na wala pa sa pwesto ay ituturing na kusang sumusuko. Dahil ang kalahok mula sa Daksha Music Hall ay wala pa rin hanggang ngayon, ipinapahayag ko na. Ang Daksha Music Hall ay matatang... Sandali lang. Lintik, hindi ba sabi mo ang mga tao mula sa Daksha Music Hall ay hindi na maglalakas loob na pumunta? Paano silang nakapunta rito? Hindi ko rin po alam. Hindi ko alam kung saan kinuha ng magkapatid na to ang lakas ng loob nila. Iniisip ba nila na sa sarili lang nila ay mananalo na sila laban sa Miss Matsushita? Sa mundong ito, bukod sa Lin Chuan, wala pang sinumang naglakas loob na sabihing sa larangan ng musika ay tatalunin nila ang Miss Matsushita. Tama po kayo riyan. Masyado silang nagmamataas kahit wala namang kakayahan. Oo nga po. Hintayin na lang nating mapahiya sila sa sarili nilang gawa. Sige, mga manonood, dahil ang mga kalahok mula sa Daksha Music Hall ay narito na, ngayon naman ay iaanunsyo na natin ang mga panuntunan para sa laban na ito. Ang laban na ito ay gagamit ng sistemang hamunan. Ang mga kalahok mula sa iba't ibang bansa ay sunod-sunod na aakyat sa entablado para sa isang one-on-one na labanan. Ang magtatagumpay sa hamon ay tatagaluhing kampeon. Ang iba pang mga kalahok naman ay aakyat para humamon at kapag nagtagumpay ay magiging bagong kampeon. Sa huli, ang kalahok na mananalo sa paligsahan ang tatanghalin bilang kampeon ng World Music Competition. Ngayon naman atin ang tawagin, ang unang kalahok na papaakyat sa entablado. Ang musika nating mga Curry Country, ang siyang numero 1 sa mundo. Ang korona sa kompetisyong ito ngayon ay mapapasakin na. Hayaan nating ang kalahok mula sa Curry Country na ipakita ang kanyang musika. Ate, di ko akalain na ang mga kalahok sa World Music Competition na ito ay ganito talaga kalalakas. Dito pa lang sa Curry Country ay napakahusay na nila, hindi pa natin alam kung sino-sino pang magagaling ang susunod na lilitaw. Ang mga naglalakas loob na sumali sa World Music Competition ay mga henyo sa musika na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero naniniwala ako na ang musika nating Daksha
ay hindi magpapatalo sa kanila. Ating batiin ng Angkalahok mula sa Curry Country ang ating unang kampiyon sa entabladong ito. Susunod naman ay atin ang tawagin ng susunod na kalahok na siya ring ang magsisilbi bilang ating unang tagahamon. Atin ang salubungin ng masigabong palakpakan si Angkalahok mula sa Monkey Country sa kanyang pag-akyat. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating kalahok na si Bansa ng Ho. Di ko inaasahan na si Bansa ng Ho, para lang makasali sa kompetisyong ito, ay talagang gagamitin ang piyesang ito. Sinasabi na ang kantang anak, ang pinakaklasikong musika ni Bansa ng How, mukhang ang mga sumali sa kompetisyon ngayong taon ay talagang napakalakas. Sobrang ganda. Ganitong-ganito dapat ang pakiramdam. Ang galing ni Bansa ng Who, talagang nakakatakot. Ang World Music Competition ngayong taon ay talagang labanan ng mga pinakamahusay. Di ko alam kung ang susunod na mga kalahok ay kaya pa ba tayong bigyan ng sorpresa? Pasalamatan natin si Bansa ng Ho para sa kanyang napakahusay na pagtatanghal. Susunod naman, mula sa ating dalawang hurado, ay iaanunsyo na ang panalo para sa laban na ito. Base sa napag-usapan naming mga hurado, pati na rin sa botohan sa backstage, at sa estadistika ng datos, ang panalo para sa laban na ito ay si kalahok na si Bansa ng How. Batiin natin si Bansa ng Ho, ang tinanghal na kampeon para sa laban na ito. Ngayon naman ay tawagin natin ang susunod na hahamon. Mula sa Korean Music Hall, nakilala bilang Diyos ng Biolin, ang kalahok na si Mr. Piao Guochang. Ngayon naman, ating tawagin ang susunod na challenger mula sa Korean Music Hall, ang tinaguriang Diyos ng Biolin, si Mr. Piao Guochang. Puguochang, 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 Puguochang. Karapat-dapat nga siyang tawaging Diyos ng Biolin. Sa pakikinig sa pagtugtog niya, parang nasa ibang mundo ako ngayon. Di ko akalaing ang husay ni Puguo Chang ay lalo pang gagaling ng ganito. Mukhang para manalo ang daksi ako sa kanya, ay sobrang hirap na. Ate, ito. Anong nangyayari? Di ba nasa arena tayo? Saan galing ang mga cherry blossom na ito? Ito ang antas na gustong maabot ng lahat ng musikero. Ang pakiramdam na naroon ka mismo. Di ko akalaing naabot na ni Puguo Chang ang ganitong antas. Naroon mismo? Nakakaantig naman. Ang tugtog na ito ni Puguo Chang. Pinaalala sa akin noong high school, yung pakiramdam na hindi masuklian ang pag-ibig. Parang isang pagtatapat, pero mas parang pamamaalam. Puguochang, 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 Puguochang. Xiaowan, ikaw na ang susunod na sasalang. Huwag kang masyadong ma-pressure. Huwag kang mag-alala, ate. Handang-handa na ako. Tunay ngang karapat-dapat ang dalawang beses na naging runner-up na si Mr. Piao Guochang. Sa pamamagitan ng isang kanta sa biolin, ay napatunayan niyang karapat-dapat siya sa titulong Diyos ng Biolin. Hindi ko alam kung ang susunod na kalahok ay may sapat na tiwala sa sarili para talunin siya. Halina, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang galing sa Daksha Music Hall na si kalahok na si Suwan. Sino to? Bakit parang hindi ko pa naririnig ang pangalang yan? Kailan pa naging ganito kawalang kwenta ang Daksha Music? Ang kalahok ngayong taon ay isa lang palang hamak na taong di kilala. Isang baguhan, tapos nangangarap na hamunin si Diyos ng Biolin? Sa tingin ko, sumuko na lang siya agad. Totoo yan. Hindi ko inaasahan na ang mga tao ng Daksha Music Hall ay masyadong bilib sa sarili. Naglakas loob pa talaga kayong umakyat sa entablado para lang ipahiya ang sarili nyo. Hump. Hi.
Xiaowan. Galingan mo. Magandang araw po sa mga hurado at sa lahat ng mga nakikinig. Magandang araw sa inyong lahat. Ang dala ko ngayong araw ay ang Erkwan Ying Yue. Erkwan Ying Yue? Di ba pangpulubi at panghingi ng limos ang tugtog na iyan? Musika ng Daxia? Wala na ba talagang ibang tao? Kaya naghanap na lang sila ng pulubi para mag-perform sa entablado? Ang basurang musika na to, paanong napasama sa World Music Competition na entabladong ito? Mariin kong hinihiling na tanggalan ng Daxia Music Hall ng karapatang lumahok at palayasin sila. Palayasin sila. Palayasin sila. Palayasin sila. Palayasin sila. Ito. Hindi ito maaari. Ito. Hindi ito posible. Musika ng Daxia, bukod kay Lin Chuan, paano naging posibleng may makakaabot ng antas ng pagtugtog na parang totoo sa pandinig? Napakagaling. Di ko akalain na ang eksena ng musika ng Daxia ko ay magkakaroon ng ganito kabata na isang henyo. Musika ng Daxia. May pag-asang muling sumikat. Presidente Zhong, huwag ka munang masyadong magalak. Kahit pa ang musika ng Daxia nyo ay magkaroon ng isang henyo, ano naman ang magagawa niyan? Basta't ngayong taon ang Miss Matsushita ay maging bagong Diyos ng musika, ang musika ng Daxia nyo ay hinding-hindi na makakabangon pa. Di pa tapos ang laban na to. Baka sakaling si Daxia Music Hall ay makagawa ng himala. O sige, subukan natin. Suwan. 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 Hindi. Impossible. Ang babaeng ito, sino ba talaga siya? Wala kang silbi. Dati ay hindi mo naging katapat si Lin Chuan, pero ngayon pati isang baguhan lang ay nalalamangan ka na. Dito sa Western Music Hall, kailan pa nagkaroon ng bobo na gaya mo? Miss Matsushita, mayroon akong napakahalagang bagay na gustong sabihin sa inyo. Ano yon? Hindi ko alam kung anong madayang paraan ang ginamit nitong si Suwan para manalo, pero ang Daxia Music Hall ay mayroon pang isang suki. Ang galing niya ay higit pa kaysa kay Suwan, kaya naman po kayo ay hinding-hindi dapat maging kampante. Ang Suwan na to ay hindi pa pala ang pinakamalakas sa Daxia Music Hall? Kailan pa ang Daxia nagkaroon ng ganito karaming henyo sa musika? Posible kaya na dahil ito kay Lin Chuan? Sigurado yan. Walang hiyang Lin Chuan na yan. Lihim siyang naghubog ng dalawang salot na ito. Ang kompetisyong ito ay nakadepende kung magiging bagong Diyos ng musika ka, hindi natin hahayaang magkaroon ng kahit anong aberya. Tungkol sa bagay na ito, ipaubayan nyo na sa akin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang maging banta sa inyo si Daxia Music Hall. Salamat sa tulong ni Ginoong Joe. Basta't magtagumpay tayo sa pagkapanalo sa kompetisyong ito, akong si dakilang bansang isla ay hindi magpapabaya sa isang lingkod na katulad mo. Para sa katapatan kay Panginoong Isla, tungkulin ko ang tumulong. Kuya, mali ako. Huwag na. Tumigil na kayo. Panginoon, nais po kayong makita ni na Island Country Music Hall at Zhao Yuan. Ayaw ko silang makita. Panginoon, sabi niya ay mayroon siyang balita tungkol kina Diyos ng musika at Lin Chuan. Patuloyin siya. Lin Chuan, the music god. 3 taon na siyang nawala. Alam mo ba kung ano ang kahihinat na ng panloloko sa akin? Dalawang guro? Hindi pa talaga nawawala si Lin Chuan. Hindi lang yan, naghahanda rin siyang sumali sa World Music Competition. Alam kong kayong dalawa ay matagal na siyang hinahanap, kaya naman noong nalaman ko ang balita, agad akong pumunta rito para magulat. Noong panahong yon, natalo kami ng kuya ko kay Lin Chuan, kapalit ng aking mga mata. At aking mga tainga. Hirap na hirap kami magsanay ng banal na sining para lang makapaghiganti. Pero nabalitaan namin na aksidente siya at nawala na. Akala ko nung una, hindi ko na kailanman may tatamang pagsisising ito. Di ko akalain ngayong araw. Magkakaroon uli ng pagkakataong makabawi. Nasaan si Lin Chuan? Ngayon, sisiguraduhin kong mapaparusahan ko na siya. World Music Competition. Gusto kong sumaksi ang buong mundo. Kung paano ko tatalunin ng tuluyan. Si Lin Chuan. Mawakasan ko siya.
Inaanunsyo ko, base sa mga nakalap na resulta ng botohan, ang tinanghal na panalo ay mula sa Daxia Music Hall na si Suwan. Akala ko ang World Music Competition ngayong taon ay mapupunta na naman sa Western Music. Hindi ko inaasahan na may biglang lilitaw na dekalidad na kalaban. Ang musika ng Daxia, may pag-asa ng sumigla muli. Hindi pa ito ang oras para magsaya. Natalo na si Pu Guochang. Sa tingin ko, ang susunod na sasabak ay si Matsushita Shieda na. Kilala siya bilang pinakamalapit sa galing ni na Diyos ng musika at Lin Chuan. Sa mundong ito, bukod kina Diyos ng musika at Lin Chuan, tila wala ng iba pang maaring tumalo kay Matsushita Shieda. Ang Daxia Music Hall mukhang hanggang dito na lang. Presidente Zhong, inaamin ko na yung Daxia Music Hall nyo ay may ibubuga naman talaga. Pero hanggat nandito si Miss Matsushita, huwag nyo nang pangaraping maging kampeon. Ito pala ang pinakamahusay na kanta ni Miss Matsushita. Kayong mga Daxia Music Hall, talagang itinulak niyo siya sa ganitong sitwasyon. 3 taon na ang lumipas. Hindi ko akalain na si Matsushita Shieda ay uunlad ng ganito kalaki. Sa tingin ko ngayon, kahit bumalik pa si Lin Chuan, hindi sigurado kung matatalo niya siya. Ibig bang sabihin ang musika ng Daxia ko ay tuluyan na talagang mawawala? Huwag kayong mag-alala, mga Panginoon. Ang gamot na ito ay nakuha ko pa mula sa ibang bansa. Ito ang pinakabagong teknolohiya. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao, basta ininom ito sa loob ng 10 minuto, siguradong mawawalan siya ng lakas. At pagkatapos nito, walang makikitang kahit anong kakaiba sa pagsusuri. Sa pagkakataong ito, ibibigay ni Matsushita Shieda ang lahat ng kanyang makakaya. At sa tulong pa namin, ang hamak na Great Xia Music Hall na yan ay wala ng kahit kaunting pagkakataong makabawi pa. Hinto. Anong ginagawa mo rito? Kuya, ako ay kalahok sa pandaigdigang kompetisyon sa musika. Maaari po ba akong papasukin? Uy, bata, hindi mo ba tinitingnan ang lugar na ito kung anong klase ito? Ang mga may karapatan lang na sumali sa kompetisyon dito ay ang mga tanyag na henyo sa mundo, di ba? Sa itsura mong yan na parang pulubi, maglalakas loob ka pang magpanggap na kalahok? Akala mo ba talaga sa amin ay mga mangmang? Bakit mo pa ba siya kinakausap ng ganyan karami? Paalisin mo na lang agad, di ba? Narinig mo ba? Umalis ka na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kapag sinaktan kita. Kuya, isa talaga akong kalahok, pagbigyan niyo na po ako? Paulit-ulit mong sinasabi na isa kang kalahok. Magpakita ka ng patunay. Nasaan ang ID mo sa kompetisyon? ID sa kompetisyon? Wala talaga ako niyan. Pero tingnan mo ito. Mo, badge ng musika. Ha? Tuloy po kayo, tuloy po. Salamat po. Talagang karapat-dapat tawaging Diyos ng piano si Miss Matsushita. Sa isang piyesang ito pa lang, siguradong siya na ang magiging bagong henerasyon ng Diyos ng musika, di ba? Di ko akalain, matapos ang maraming taon, maririnig ko uli ang piyesang ito ni Miss Matsushita, parang bumalik ang alaala ng laban nila ni Diyos ng musika at Lin Chuan noong rurok ng kanilang karera. Mas mahusay na si Miss Matsushita kumpara noong mga nakaraang taon. Sa tingin ko nga, kahit buhay pa si Diyos ng musika at Lin Chuan ngayon, hindi nila siguradong matatalo siya. Ate, ang taga-islang ito ay napakahusay sa musika. Sa tingin mo ba mananalo tayo? Kung mananalo man o hindi, malalaman natin kapag sinubukan na. Kahit magaling sa piano ang mga taga-isla, ngunit ang aking gutsin ay kayang makipagsabayan sa kanila. Sa buong husay ni Miss Matsushita, binigyan tayo ng World Music Competition ng isang napakagandang pagtatanghal. Kasabay nito, matagumpay niyang tinalo ang kalahok ng Daxia Music Hall na si Suwan, at siya na ang bagong kampeon. Galingan mo, ate.
Naniniwala akong siguradong mananalo ka. Ano ba yung sintas na yon? Susunod ay ating palakpakan at tanggapin ang galing sa Daxia Music Hall na si Miss Suki. Talaga namang may matapang, pero walang laban, na naglakas loob, na humamon sa entablado ng Diyos ng piano. Itong si Suchi ay masyadong mayabang. Kani-kanina lang, di ba't minamaliit niyo pa ang suwan ng Daxia Music Hall? Pero sa huli, si Pu Guochang ay natalo pa rin niya. Sa tingin ko, ang Daxia Music Hall ngayong taon ay talagang magtatagumpay sa hamon. Nanalo lang ang Daxia Music Hall kanina dahil naging pabaya lang si Pu Guochang. Ang kinakaharap nila ngayon ay ang dalawang sunod na taong kampeon ng World Music Competition, ang pinakamagaling sa ilalim ng Diyos ng musika. Ate, galingan mo. Anong nangyayari? Ang kalahok na si Suki ba ay may nangyaring masama? Anong nangyayari? Bakit ang katawan ko parang wala ng lakas? Hindi pwede. Daxia Music Hall. Hindi naging madaling makarating sa puntong ito. Ako, hindi ako susuko. Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Amu, nasaan ka ba? Ang sama ng pakiramdam ko. Parang di ko na talaga kayang magpatuloy pa. Sino yan? Sino ang nandoon? Saan nanggagaling ang tunog ng sona? Siya nga. Bumalik na siya. Paano siya nakabalik? Amo, ikaw ba yan? Si Amo ba yan? Bakit siya naging ganito ang itsura? Saka, bakit parang pamilyar siya? Lin Chuan. Ikaw ba si Lin Chuan the Music God? Lin Chuan. Ikaw nga talaga. Ikaw, paano ka pa nananatiling buhay? Ano? Mali ba ang narinig ko? Ang nakatayo sa entablado ay si Lin Chuan, the Music God? Siguradong siya yan. Maliban sa kanya, wala nang iba sa mundo ang makakatugtog ng ganyang musika. Pero, hindi ba si Lin Chuan the Music God ay 3 taon na ang nakakalipas mula nang mawala siya? Paanong naging posible na maayos siyang nakatayo rito? Mga Ginoo at binibini, dahil nakikita ninyong buhay pa ako? Disappoint ba kayo? Anong sinasabi mo? Ako, di kita maintindihan. Ayos lang kung di mo maintindihan, dahil sa loob ng 3 taong ito, ang ebidensya ng pagtatangka ninyong saktan ako at ang pagtatangkang kunin si Xiaoran ay naibigay ko na lahat sa pulis. Naniniwala ako na malapit na ninyong harapin ang parusa ng batas. Ano? Ang pagkawala ni Lin Chuan the Music God ay hindi aksidente, kundi gawa-gawa lang ng iba? Siguradong pakana ito ng grupo ni Western Music Association para lang mapabagsak ang Daxia na tradisyonal na musika. Gagawin talaga nila ang lahat, kahit masama. Ang mga taong ganyan, dapat parusahan ng matindi. Hulihin silang lahat. Hulihin yan, hulihin yan, hulihin yan, hulihin yan. Patawad, ngayon lang ako nakarating. Amo, sino ka ba talaga? Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Isang awit ng pait. Sana hanap ng tunay na kaibigan sa mundo. Napakalakas ng kapangyarihan niya. Sino yan? Lin Chuan, maraming taon na tayong hindi nagkikita. Tanda mo pa ba? Kaming dalawa na dati mong mga kaibigan? 3 taon na ang nakalipas. Nang malaman namin ng kuya ko na bigla kang nawala at ang balitang wala na ka na, akala namin ay wala ng pag-asa makapagiganti. Mabuti na lang at naawa ang langit dahil hinayaan kang mabuhay. Ngayong araw ay dapat na nating tapusin ang mga atraso natin sa isa't isa.
Sabi ko na nga ba, ang traidor na si Zhao Yuan, bakit naglakas loob pang humarap sa akin? Naghanap pala siya sa inyong dalawa para labanan ako. Lin Chuan, noong huli ay pinabayaan ka naming makatakas ng isang beses. Pero ngayong ang dalawang Ginoo ay sabay nakikilos. Tignan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. Huwag na maraming daldal. Ang araw na ito ay matagal ko nang hinihintay. Tapos ka na, Lin Chuan. Naghintay ako sa araw na ito ng napakatagal na panahon. Magbayad ka na, Lin Chuan. Lin Chuan, ito ang inihanda naming dalawa. Nakanta para lang sa'yo. Pakinggan mo itong mabuti. Ano bang klaseng kanta to? Dahil sa pagtugtog nila, ang buong katawan ko ay parang sasabog na. Ang dalawang taong ito, sino ba talaga sila? Mukhang mas matindi pa kaysa kay Pu Guochang at pati na rin kay Matsushita Shieda ang lakas ng dating nila. Di ko na kaya. Ang sakit na talaga. Di ko akalain na kayong dalawa, para lang harapin ako, ay nag-ensayo ng ganitong mapanganib na teknik. Basta ba matapos ka namin? Kahit anong klaseng paraan pa yan, wala kaming pakialam. Amo, ano ba talagang nangyayari? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Paano to nangyari? Kainis. Ito ba ang tunay na lakas ni Lin Chuan? Sobrang lakas nito. Hanggat buhay pa si Lin Chuan, ang kanluranin musika natin ay hindi kailanman matatalo ang Daxia musika. Siya ang tunay na Diyos ng musika. Talo na ako. Junior. Bakit? Kami ng senior ko ay nagsanay ng maraming taon. Pero sa huli, ay di ka pa rin namin matalo. Dahil kayong dalawa, mula pa noong umpisa, ay mali na ang piniling landas. Ang musika ay hindi ninyo gamit para makipagpaligsahan at lalong hindi sandata para manakit. Ang tunay na musika ay daluyan ng kaluluwa at ng mga kaisipan. Ito rin ay kanlungan ng kaluluwa ng sangkatauhan at ang daan para makipag-ugnayan sa buong mundo. Tama ang sinabi mo. Tama ang sinabi mo. Ang musika ay nagsisilbing pahingahan sa buhay ko. Sa gitna ng maingay na mundong ito, musika lang ang nagbibigay sa akin ng katahimikan. Tama. Hayaang maramdaman ng lahat ang saya. Hayaang maramdaman ng lahat ang tibok ng puso ng bawat isa. Ito ang tunay na saysay ng musika. Kalokohan. Puro kayo kalokohan. Wala kayong alam sa musika. Kayong mga walang kwenta. Hindi nyo karapat-dapat na maintindihan ang musika ko. Ako ang tunay na Diyos ng musika. Ako ang tunay na Diyos ng musika. Junior. Ang aking junior. Junior ko. May natanggap kaming ulat na may kinalaman kayo sa isang kaso. Sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Dapat lang silang hulihin. Dapat lang silang hulihin. Dapat lang silang hulihin. Dapat lang silang hulihin. Amo, sa pagkakataong ito, ipaliwanag mo sa akin ng maayos kung bakit naging Lin Chuan ka ba talaga. Para maipaliwanag ko, tunang malinaw. Kakailanganin natin ng mahabang panahon habang buhay ko itong isasalaysay sa'yo. Suki. Handa ka bang magpakasal sa akin? At samahan akong tapusin ang kwento nating ito? Magpakasal ka na. 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 Ako. Oo, payag ako.